Let's go fishing. The weather is fine. All you need is a gospel hook, sinker, and line. You don't even need no bait. God's word will supply. Just throw out the line. Let Jesus draw them nigh. Fishers, fishers, fishers of men. That's what God's called us to do. Fishers, fishers, fishers of men. I'm going fishing, how about you? Isang mapagpalang gabi sa inyo lahat, mga ginigilig kong tagapakinig at sumusubaybay sa FOM HK Gospel Podcast. Ang matagumpay na buhay ay nangangailangan ng katapatan, buong kaluluwa, matibay na paninindigan, at patuloy na pinahalagahang katapatan sa mga litintuning alam nating totoo sa mga utos na binigay ng Diyos. Ang tatlong ito, katapatan, sakripisyo at determinasyon, ay siyang ating makikita na matibay na batayan na ating kinakapitan kung bakit tayo ay tunay na nananalig at nananampalataya sa ating Panginoong Hesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Alam po niyo, handa ang Panginoon upang tuptin ang kanyang layunin, bunga na rin ng kanyang pagmamahal sa atin. Sa buong kasaysayan ng Biblia, ang bayan ng Jerusalem ay binigyan ng pagpapalaga ng Diyos ng higit sa alinmang bayan. Ngunit ang mga pinuno ng templo at mga nasa politikal na kapangyarihan ay naging mapagmataas at nalunod sa kapangyarihan. Dahil dito ay hindi na sila naunawaan ng lubos ang layunin ng Diyos. Sa halip ang pansarili nilang layunin at kapakanan ang kanilang pinatutupad. At isang halimbawa ay si Herodes, ang gobernador ng bayan, ay naging palalo at nakita niya ang mga katulad ni Juan Bautista at ang Panginoong Hesus bilang mga threat or panganib sa kanyang political career. Kaya nung bigyan si Hesus ng babala na papatayin siya ni Herodes, ay sinabi niya na hindi siya titigil sa kanyang misyon. Kaya ito ang naging dahilan na bunga ng kanyang determinasyon na gawin ang kanyang layunin sa sangkatauhan, upang ang sangkatauhan ay makakilala sa Diyos, tumanggap sa Panginoon, at magkamit ng buhay na walang hanggan, dulot ng kaligtasan. Ay kanyang buong puso na inialay ang kanyang buhay upang ito ay magsilbing panubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Tayo ay nagkasala at bunga nito, kinakailangan ng Mesiyas, ang Panginoong Hesukristo, ay mag-alay ng kanyang sariling buhay upang tayo magkaroon ng katubusan. Kaya nga sinasabi ng Roma chapter 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, bunga ng kanyang dakilang pagmamahal, ng kanyang pag-ibig, bunga ng kanyang determinasyon na tayo ay maligtas at ipadaman sa atin ang kanyang dakilang layunin, ay siya'y nagsakripisyo. Ang kanyang isinakripisyo ay mismo ang kanyang sariling buhay upang tayo ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Kapag paulit-ulitin nating basahin ang talatang ito sa Biblia at bukas talaga ang puso natin, marirealize natin ang isang bagay na tunay na napakabuti ng Diyos. Tunay na siya ay the best kung magmahal, sabagkat walang bagay siyang ipinagdamot o pinagkait sa atin
na maging ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo ay handa niyang inialay o ibinigay, isinakripisyo para sa atin, magtamo lamang tayo ng kaligtasan. Kaya kung iisipin mo na lang, saan ka nakakita ng isang handang mamatay para sa taong sobra namang karapat-dapat o hindi naman talaga karapat-dapat mahalin dahil hindi naman siya pinahalagahan. Kung minsan nga ay sinasaktan pa natin ang puso ng Panginoon sa araw-araw at maging sa panahon na tayo ay gumagawa ng kasalanan. Kadalasan kapag ganyan ang trato sa atin ng ating mga minamahal o maging ng sino paman, ang ating tendency ay nagagalit tayo. Maaari mo siyang sumpain o sumpain mo yung araw na nakilala mo sila at pagkatapos ay puputulin mo na ang anumang ugnayan na meron kayo. Pero iba ang Panginoong Diyos na si Yahweh. Iba ang Panginoon kapag siya ang nagmahal. Siya'y mapagpatawad, siya'y mapagbigay, puno ng awa at kahabagan sa kanyang mga anak. At patuloy niya binubuhos ang kanyang biyaya sa sino mang sa kanya'y lumalapit at nagpapakumbaba. Walang hanggan ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Alam niyang hindi natin kayang maabot yung kanyang standard ng kabanalan or holiness. Kung kaya nga yung mga bagay na katulad noon ay siya ang gumawa. Ang kamatayan niya sa krus, ang siyang nag-justify sa atin upang tayo ay hindi na dumaan sa parusa, kundi dumaan tayo sa pagpapawalang sala. So lahat tayo, kapatid kong minamahal, ay marumi. Lahat tayo ay may taglay na kasalanan sa ating mga buti. Hindi sapat ang anumang kabaitan na maaari nating ipakita upang mapagbayaran nating lahat ang ating mga nagawang kasalanan. Kaya ang Diyos, minabuti niyang siya na mismo ang gumawa ng paraan para maisalba lang tayo sa tiyak na walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Matitigas ang ulo natin. Ayaw nating sumunod sa kanyang kautusan, maging sa kanyang kalooban na kanyang ibinibigay sa atin. Ipinipilit natin ang ating pansariling kagustuhan. Alang-alang na rin sa ating pansariling kaligayahan. Karamihan sa atin ay tunay ngang walang pakialam sa sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa kahihinatnan ng ating buhay na makasarili at makasalanan. Kaya nga kahit hindi pa nababago ang mga puso natin, kahit hindi pa tayo tunay na tumatalima sa Diyos at nagbabagong buhay, ay gumawa na ang Panginoon ng paraan upang maipakita sa atin ang kanyang pag-ibig, upang tayo ay magtamo ng buhay na walang hanggan at hindi tayo humantong sa kapahamakan, bunga o dulot ng ating kasalanan. Kung kaya nga sinasabi sa Juan 3:16, sabagat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. So naalala ko pa ang isang pangyayari noon na kwento ng isang 6 na taong bata. Siya ay mahilig magbasa ng mga children's stories. Kung kaya isang araw, isinama siya ng kanyang nanay sa isang bookstore na malapit sa kanilang bahay. Habang sila'y tumitingin ng mga aklat na bibilhin, ay saglit na iniwan ng nanay yung bata sa book section na kung saan ay naroon ang mga aklat na naglalaman ng mga magagandang kwento.
Libang na libang ang bata habang kanyang tinitingnan at pinipili kung aling aklat ang kanyang bibilhin. Nang siya ay makapag-desisyon na kung alin ang gusto niya, naisip niya na siya ay lumabas ng bookstore na di niya sinasadya ay dala pala niya ang aklat na kanyang bibilhin na hindi pa niya nababayaran. Sa pag-aakala na hindi naman siya mapapansin ng gwardiya, ay tuloy-tuloy itong lumabas, ngunit hindi siya nakapagtago o di kaya naman ay di siya nakaligtas sa mata ng nagbabantay. Kung kaya nga agad siyang tinawag at nilapitan noong gwardiya at kinuha sa kanya yung aklat. Bukod dito ay pinatawag ng gwardiya ang kanyang nanay. Nung makita ng kanyang nanay ang kanyang ginawa, ay katakot-takot na sermon at pagpalo ang kanyang natikman o ang kanyang tinamo buhat sa kanyang nanay. Binayaran ng nanay yung libro para siya'y maabsuelto. Pinalo man, nasermonan man, ngunit masaya siyang umuwi sapagkat kapalit ng kanyang palo at sermon na kanyang narinig sa kanyang nanay ay ang magandang aklat na punong-puno na magandang kwento na kanyang naiuwi sa bahay. Kaibigan, parang ganyan ang ginawa ni Jesus sa atin. Tayo ang nagkasala, siya ang nagbayad. Siyempre, wala nang kasamang pagtatalak o sermon na katulad noong ginawa ng nanay ng bata. Ang kasama noon ay dalisay na pag-ibig, sapat para makayanan niya ang pasakit, kahihiyan, pagdurusang dulot ng pagkasentensya sa kanyang namamatay sa krus. Lahat yan, kapatid kong minamahal, ay para sa iyo at para sa akin. Araw-araw ay umuulan ng pagpapala. May nagmamahal sa iyo at yung pagmamahal niya ay hindi magbabago. Kailanman, kahit saan, ang Diyos ay mananatiling tapat sa iyo. Ngunit sa panahon na ikaw ay dumarating sa panlalamig at tila baga ang init ng iyong pag-ibig sa Diyos ay nawawala na, unti-unting ang temperatura niya ay bumababa dahil maaring sa panahon ng iyong mga paglakad sa daigdig na ito ay naakit ka sa mga bagay na nakatutukso o mga bagay na niaalok ng sanlibutan ito. Nawalan ka ng panahon sa Kanya, kung kaya nga siya'y namimighati at nalulungkot sabagat mahal na mahal ka niya. Siya ang magsasabi ng kanyang nararamdaman tungkol sa iyo sapagkat gusto niyang manumbalik ka sa Kanya. Kung kaya nga sinasabi sa kanyang salita, maging sa Pilipos chapter 3 verse 17 to 21. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat na sumusunod sa aming halimbawa. Sabagat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo, noon at ngayon, luhaang inuulit ko, maraming namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat dinidiyos nila ang mga hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikaya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula roon, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati.
Kung tayo po'y magbubulay-bulay sandali sa ating binasang ito, una ay ating pong makikita at ating pong narinig ang pag-ibig ng Diyos ay makikita sa kanyang katapatan, sa kanyang pagtupad, sa kanyang tipan at pangako. Sinasabi po sa kasaysayan ng lumang tipan na nabasa natin, ang pagmamahal ng Diyos ay kanya pinamalas, lalo na sa ang kanyang katapatan sa kanyang lingkod na si Abraham. Si Abraham ay may espesyal na kaugnayan sa Diyos. Siya ay may tuturing na kaibigan ng Diyos. At sabi nga sa wikang Ingles, what binds them is a covenant. Isang tipan na pinatibay sa isa't isa. At tulad nga po ng ating nabanggit kanina, siya ay naging mapagmahal, naging tapat na kaibigan. At may tatlong bahagi ang tipan ng Diyos kay Abraham. Ang kanyang pagtawag, ang kanyang pangako, at ang kanyang pagtupad. Tinawag ng Diyos si Abraham upang maging kabahagi siya ng proyekto ng Diyos na magtatag ng isang piniling bansa. Tumugon si Abraham upang magkaroon ito ng katuparan. Nangako ang Diyos na pagpapalain niya si Abraham at magkakaroon ng anak si Abraham na siya magsisimula ng isang lahi. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa kanilang tipan. At tandaan na lang na alimang tipan ay walang silbi kung wala itong pagtugon sa tawag ng Diyos. At ang bawat pagtugon ay pinatitibay ng mga pangako. At ang mga pangako ay walang halaga kung hindi sila tutuparin. Ganon din sa pagmamahalan, kapatid kong minamahal. Kapag ang isang nagmamahalan ay nagsusumpaan sa isa't isa, ibig sabihin meron silang tipan. At sa kanilang tipan, sila'y nangako na anuman yung kanilang ipinangangako sa isa't isa, ito'y kanilang bibigyan ng katuparan. So sinasabi ng aklat ng Genesis na noong makita ni Abraham ang katapatan ng Diyos, sabi ng Genesis 15 verse 6, naniwala si Abraham sa sinabi ni Yahweh. So pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos ay makikita sa kanyang kahandaang isakripisyo ang sarili para sa ating kapakanan. Sacrifice is God's proof of love for us. Ang sakripisyo, ang siyang tunay na batayan at ebidensya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Mababasa sa epistle reading ng pag-ibig na ito ay naranasan ng mga Kristiyano sa halimbawa na pinakita ni Apostol Pablo. Ang pangaral na may kasamang pagluha na sinabi niya sa talata 18, ang katapatan sa pagsalunga sa mga kaaway ng krus, ang pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, at sa panghuli ang pag-ibig ng Diyos ay pinatunayan niya sa determinasyon ng ating Panginoon na ituloy ang kanyang misyon na kahit ano paman ang mangyari. Sa pasimula pa lamang ng kanyang pagyapak sa Jerusalem, ay tinapos na ni Jesus sa kanyang puso ang kanyang gagawin at alam niyang wala nang makapapigil pa sa kanyang hangarin. Alam ng Panginoon na hindi siya tanggap ng Jerusalem. Loving despite of rejection is very hard. Gayunman ay hindi napigilan ng pagtanggi ng Jerusalem ang pag-ibig ni Kristo. Kaya nga aking kapatid, kung hindi mo pa alam, mahal na mahal ka ng Panginoon. In love sa iyo ang Diyos. Maaaring sabihin mo na desperado ang Diyos na mahalin ka, subalit yan ang may katotohanan, sabagat ang kanyang pag-ibig ay binubuo at kinapapalooban ng kanyang katapatan, ng kanyang sakripisyo at determinasyon. Kung kaya nga, huwag nating sayangin ang kanyang pag-ibig. Huwag nating baliwalain ang kanyang sakripisyo sapagkat siya'y determinado, kapatid kong minamahal, na ikaw ay kanyang iligtas, ikaw ay kanyang mahalin, at ikaw ay kanyang paranasin ng kanyang pag-ibig na kung saan ito'y hahantong sa buhay na walang hanggan. Kaya nga kapatid kong nakikinig ngayon, kung ikaw ay hindi man nakaranas ng pag-ibig mula sa iyong kaibigan,
mula sa iyong mga mahal sa buhay o sa iyong kapwa. Kung ang pag-ibig nila ay hindi totoo, ngunit tandaan mo ang pag-ibig ng Diyos ay may katapatan, may sakripisyo at may determinasyon. Yan ang dahilan kung bakit willing siya, handa siya, ito'y kanyang pinatunayan sa krus ng Kalbaryo. Nagbubuo siya ng kanyang dugo, siya ay namatay, ngunit siya'y nangako na babalikan kanya sa wakas ng panahon upang sa tipan na iyan ay ikaw at siya ay muling magkakasama at ipagsasama kanya sa isang tahanan sa langit na inihanda niya sa lahat ng mga naging tapat sa kanya. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon